pag-uusapan natin sa araw na to mga utol ay yung hindi lang yung simpleng kakalimutan mo yung mga bagay na to or alisin mo lang yung mga hope and expectation mo and then naturally makaka-move on ka. Ito, in my opinion, based on experience as a relationship coach mga utol, ay yung mga pinakamabisa, pinakamabilis, pinaka-effective na talagang makakatulong sa atin kung talagang ang desisyon mo ay mag-move forward na away from the relationship at emotional pain na nararanasan mo. Una, forgive. Patawarin natin mga utol. Tanggapin natin acceptance. Forgive the past, the current situation, kung ano nangyari sa inyo. Kapatawaran. Kasi mga utol, the more na iniisip mo ito, nadadagdagan yung galit mo, nadadagdagan yung mga guilt feelings, feel sorry. Lahat ng mga negative mga utol ay nai-invite mo kung halimbawang hindi ka nga po nagpapatawad. The more, kapatid, na you think about it, ay lalo ka nga pong naiipit no sa tinatawag na whirlpool. Yung vortex. Yung para bang paikot-ikot ka na nalilito ka na hindi mo alam kung paano ka lulusot or kakawala. Lalo ka lang maiipit mga utol kung halimbawang hindi mo siya pinapatawad. Ang forgiveness, napaka-powerful nito. Kahit sabihin na nga po natin na ayaw niyang umalis doon sa situation na yon kung saan galit pa siya mga utol, at least sa atin po, within us, sa sarili natin, matuto po tayong magpatawad. The more kasi na binabalik-balikan mo yon kapatid, the more na lalong nagiging intense at the more na lalo kang naiipit dito. Kailangan isipin mo ang dalawang bagay. Self-care, self-talk. Kasi kung meron kang care sa sarili mo, dun ka magkakaroon ng opportunity para kausapin mo naman ang iyong sarili kapatid. Dahil sa pakikipag-usap mo at pag-iintindi mo sa isang bagay, lalong-lalo na kung ito po ay sa ikabubuti mo mga utol, maiintindihan mo yung kapatawaran na sinasabi ko. Lagi mo lang iisipin na yun nangyayari, nararanasan mo, normal lang ito mga utol. Even ang mga magulang natin, mga malalapit na kaibigan natin, mga kakilala natin, ay nai-experience din to kapatid. Forgiveness, self-forgiveness, forgive the past mga utol, ay makukonsider mong positive, makakabuti sa'yo, at self-love. Number 2, kung gusto natin maka-move on na mabilis mga utol, huwag tayong makinig sa instinct natin. Dapat nating maintindihan na sa pagbabago, sa pag-move forward, o sa nangyayaring situation mo mga utol, ay alisin mo yung mga limitasyon. Dapat walang regulasyon kung ano ang dapat mong maramdaman at kung ano ang dapat mong isagawa. Take some time mga utol para maintindihan natin. I-embrace mo ang sarili mo. At gusto ko nga pong i-introduce ang isang regulasyon mga utol na marami ang umiiwas. Dahil ang iniisip nilang, ang corny-corny naman yan, papong. Ayokong gawin yan kasi nasa panahon na po tayo, coach, kung saan hindi po uso yan. Ito nga po yung tinatawag natin na journaling. Journaling mga utol ay marami ang umiiwas dahil nga po sa palagay nila, ito po ay hindi makakatulong. Pero let me introduce the situation mga utol dahil sa totoo lang po, napakarami pong natutulungan ito. Ito po ay ginagamit sa psychology kung saan kumukuha ka po ng isang pirasong papel, ballpen. Nung araw kasi mga utol, ito po ay in a form of a diary kung saan ikinukwento mo po at sinasabi mo po yung mga karanasan mo. By this mga kapatid ay nava-validate mo yung nangyayari sa iyo. At kung meron kang clear picture, meron kang checklist, mas lalong nakikita mo yung improvement mo. Improvement of course will continuously motivate you kapatid. Lalo kang mai-inspire pagka nakikita mo po ito ng black and white. Before I remember, I think after the pandemic, nagkaroon po ako ng client dito po sa ating coaching session kung saan ikinuwento po niya sa akin yung idea na to. At first, medyo skeptical ako at sinasabi ko nga po na kailangan pa ba yan? Pero nakita ko po yung improvement ng mabilis. Nakita ko po kung paano siya nagbago at nakita ko po kung paano niya na-rechannel kagad yung objective niya sa buhay. Doon ko naintindihan ang power of journaling mga utol. Na kung isusulat mo pala ito mga utol, mas lalo kang mamomotivate na mag-move forward. It will be much more fun, easier, at motivated na mag-heal ka mga utol kung ito po ay ginajot down mo, kung gino-journal or sinusulat mo. It is considered as a great way mga utol para maka-move on, para mawala yung feelings mo nang walang mga ibang taong pwedeng mag-judge sa'yo. Kasi on your own ka rito at nakikita mo yung talagang real picture. Another way mga utol para maka-move forward ka na mabilis, kung halimbawang nadesisyonan mo na, natapusin na ang lahat at ayusin na nga po ang iyong sarili, dumiretso na nga po kahit wala ang ex mo kapatid, ay yung kailangan alisin mo na muna yung mga fantasies, yung parang
masyadong romantic na romantic pa yung dating ng ex mo sa'yo. Aminado ako mga utol, hindi naman talaga yung tao yung mahirap kalimutan eh. Ang mahirap talagang kalimutan is yung nangyari sa inyong dalawa, yung mga memories, yung mga foundation. Kaya nga kadalasan nahihirapan tayo kung gusto nating kalimutan ang isang bagay, ang isang relationship, or makaget over nga po sa isang breakup. Dahil nakatutok tayo dun sa tao, sa ex natin, wherein technically naman mga utol, hindi yun dapat ang una mong kinakalimutan. Dapat yung mga nangyari at memories nyo. Huwag kang ma-stuck, kapatid, dun sa obsession ng kakaisip ng mga tanong na why, what if. Hindi ka makakawala at hindi ka makakaget over agad. Kung halimbawa gusto mo na nga po mag-move forward. Another, kung gusto mo maka-move forward, madalas sinasabi nga po ng mga coach or mga relationship advice na i-rechannel mo agad, i-divert mo kagad ang sarili mo. Di ba po pagka halimbawang ikaw ay nasa breakup, nalilito ka. Malamang na sana ko re-reconnect, saan ko i-rechannel, hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos sasabihin pa sa akin na kailangan ganito raw ang direksyon at tahaking ko. How? Nalilito nga ako dahil nga po nasasaktan ako. Mga utol, ang sagot po dyan, reconnect with your former self. Tandaan natin mga utol, bago pa man kayo naging kayo, malamang na malamang ay masaya ka naman. Malamang na malamang ay na-achieve mo naman po yung mga gusto nyo sa buhay. Malamang mga utol ay kumpletong-kumpleto ang pakiramdam mo at walang pain na nafe-feel. Yung former self na yon mga utol kung saan meron kang satisfaction. So hindi naman po siya mahirap alalahanin mga utol dahil ikaw yon. Kaya ang sagot dyan, hanapin mo agad, gumawa ka agad ng paraan kung paano ka makakakonect dun sa former self mo. Sa mga ginagawa mo dati, sa mga pinupuntahan mo dati, sa mga dating mga taong nakapaligid sa iyo kung saan masaya ka naman utol, nung wala pa ang ex mo, dun ka mag-reconnect. Another, kung gusto mo maka-move on agad, tanggalin mo yung mga fearful thoughts mo mga utol. Pag tayo ay nasa breakup, ang dami niyan. 1, 2, 3, 10, 20, 50, ang daming mga fearful thoughts na iniisip natin. Takot tayo na baka hindi natin makayanan to. Papaano kung halimbawang may dumating sa akin problema na wala ang ex ko? Paano na kung halimbawa naman pong ako nga po ay mamoblema sa mga ganitong paraan, sino ang susuporta sa akin? Ang dami nating mga fearful thoughts na kung tutuusin naman, ay talagang kaya mo naman kahit wala siya. Actually, yung iba pa nga po dyan ay nagagawa naman po na matiwasay at maayos even nung wala pa ang ex nila. Lastly, marami sa atin mga kapatid na nasa breakup situation ay halos hindi maintindihan ito. Hindi ito masyadong napapansin, pero napaka-importante nito kung gusto mo talagang kumawala at mag-move forward sa isang breakup. Kasi based on my experience nga po sa mga coaching session natin dito sa Papong TV mga utol, ay madalas na umaasa nga po tayo dun sa salita or sitwasyon na tinatawag na closure. Lahat tayo mga utol ay nag-e-expect niyan. Lahat tayo ay umaasa dyan. Lahat tayo mga utol ay nilulook forward dyan, especially kung ikaw nga po ay nasasaktan at umaasa pa rin na magkakaayos kayo. Pero kung sa usapang pag-move on or kalimutan na nga po ang nangyari sa inyo mga utol, importanteng alisin mo ito sa mga expectation mo. Let go of the idea called closure. Kailangan mga utol maintindihan natin na kung halimbawang ang ex mo ay hindi kayang i-commit ang sarili niya, hindi kayang isubmit ang sarili niya sa atin mga utol, closure na yon. At hindi kanya kayang pahalagahan or even bigyan ng oras o effort mga utol, ito po ay closure na rin. Sabi ko nga, minsan yung katahimikan na hindi ka sagutin ng ex mo, it's a complete message, direct mensahe na po na dapat nating maintindihan. Lahat po na mga diniscuss ko today, mga binahagi ko, ay mga malulupit pero effective na paraan kung gusto mo mag-move forward. We have to understand mga utol na ang love ay parang addiction yan. It's like a drug. Pagka halimbawang kayo nga po ay umiiwas na or umaalis na sa isang bagay na talaga namang na-expose ka repeatedly, naging addict ka, natural mga kapatid na ikaw ay dadaan sa mga withdrawal stage. Kaya yung nafe-feel mo, normal lang yan. Yung mga tinuro natin mga utol ay mga effective ways para malagpasan mo ito, para makasurvive ka at masabi mo nga po makarecover ka kagad. Of course, hindi po ito magiging madali, magiging gradual ito mga utol, pero it's always possible na mag-succeed ka. At may balik mo yung sarili mo. Lalong-lalo na nga mga utol kung maintindihan po nating mabuti yung mga pinag-usapan natin. Dahil lahat naman po ito ay makakatulong po para sa ating lahat. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Bantayan po natin at patuloy po nating suportahan, alagaan po ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Papong TV.